Sa ating unang balita, ang sabi dito ay Eric Trump interested in XRP. Here is what he said about Ripple CEO. Sa pagsisimula ng taong ito, 2026, lalong nagiging malinaw na ang mundo ng politika at ang mundo ng mga digital assets ay hindi na mapaghihiwalay. Ngayon po kasi ay may isang video mula noong taong 2025 ang muling naging viral sa crypto community, partikular po sa mga taga-subaybay ni XRP. Meron pong isang video na ibinahagi ni Jack the Rippler kung saan ay narinig natin si Eric Trump na nagbibigay ng kanyang saloobin tungkol sa mga leading digital assets. Ngunit, ang pinakapumukaw sa atensyon ng lahat ay ang kanyang direktang pagbanggit sa CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Ano nga ba ang lalim ng koneksyon ng pamilya Trump sa teknolohiya ni XRP? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat pahayag at ang mga numerical implications nito sa market. Simulan po natin sa pinaka-importanteng bahagi kung saan ay ang relasyon ni Eric Trump kay Brad Garlinghouse. Inihayag ni Trump na kilala niya ng personal at malalim ang CEO ng Ripple. Sinabi pa niya na si Garlinghouse ay done a great job o nakagawa ng isang napakagandang trabaho. Sa aking opinyon, napaka-importante ng pahayag na ito dahil hindi lang ito basta puri. Ang pagkilala mula sa isang influential figure na tulad ni Eric Trump ay nagbibigay ng social validation sa buong network na XRP. Sa ilalim ng pamumuno ni Garlinghouse, nakita po natin ang 100% regulatory clarity para kay XRP sa United States. Isang bagay na pinaghirapan ng Ripple sa loob ng maraming taon. Ang numerical growth ng institutional adoption sa ilalim ng kanyang tenure ay hindi po matatawaran. Kapag ang mga taong may malakas na political influence ay nagsimulang kilalanin ang leadership ng isang crypto project, ito ay hudyat na ang asset na ito ay hindi na lang basta speculative token, kundi isang seryosong financial tool. Hindi lang sa XRP ang binanggit ni Trump. Nagbigay din siya ng numerical at saka strategic insights tungkol sa dalawa pang dambuhala sa market. Tinawag niya si Bitcoin na digital gold at ang currency of the future. Ito ay isang pagpapatibay sa matagal ng paniniwala na si Bitcoin ang ultimate store of value. Pagdating naman kay Ethereum, inamin ni Trump na pinayuhan niya ang mga tao na bumili nito noong nagkaroon ng price dip noong nakaraang taon. Tinawag niya ang network ni Ethereum bilang critical infrastructure para sa mga financial systems. Sa aking opinyon, dito natin makikita ang methodical approach ni Eric Trump. Hindi po siya basta-basta tumatalon sa hype. Ang kanyang payo na bumili sa dip ay nagpapakita ng pag-unawa sa market cycles. Ang pagkilala niya kay Ethereum bilang infrastructure ay nangangahulugang nakikita niya ang halaga ng smart contracts sa global finance. Pero, bakit ito mahalaga para sa mga holders ng XRP? Mahalaga po ito dahil kung tinitignan niya si Bitcoin bilang ginto at si Ethereum naman bilang infrastructure, si XRP naman ang kanyang nakikita bilang tulay na mag-uugnay sa lahat ng ito sa pamamagitan ng mabilis na settlement. Ngayon, ang usapan naman po tungkol kay XRP at ang koneksyon kay Garlinghouse ay lalong nagpatingkad sa kahalagahan ng asset na ito sa industriya. Hindi po ito tinitignan ni Trump bilang isang retail-focused cryptocurrency lamang. Ang pagkilala niya sa leadership sa likod ng token at ang institutional adoption nito ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa sa teknolohiya. Sa kasalukuyan, libo-libong financial institution na ang gumagamit o sumusubok sa XRP Ledger para sa cross-border settlements.
Ang numerical data ng transactions sa loob ng network ay patuloy na tumataas habang bumababa ang cost per transactions sa 0.0002. Sa aking opinyon, ako ay naniniwala na ang atensyong ibinibigay ng mga influential figures na tulad ni Trump ay magriresulta sa mas mataas na institutional confidence. Ang mga malalaking investors ay mas komportable na pumasok sa isang asset na may suporta o kahit man lang pagkilala mula sa mga taong pamilyar sa global business at politics. Si XRP ay nakaposisyon na ngayon bilang isang methodical choice para sa mga investors na ayaw umasa sa speculation. Sa aking kabuuang opinyon, ang pahayag po ni Eric Trump ay isang malakas na bullish signal para sa long-term trajectory ng XRP. Ang pag-amin na kilala niya si Brad Garlinghouse at ang pagpuri sa tagumpay ng Ripple ay nagbibigay ng kredibilidad na hindi kayang bayaran ng kahit anong marketing campaign. Ngayon pong taong 2026, ang tagumpay ng isang digital asset ay hindi lang nakadepende sa code, kundi sa adoption at acceptance ng mga lawmakers at business leaders. Ang numerical growth ng XRP network kasama ang political validation na ito ay lumilikha ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap na presyo nito. Habang si Bitcoin ay kinikilala bilang ginto at ang Ethereum bilang infrastructure, si XRP naman ang nagpapatunay na siya ang magiging standard para sa global value transfer. Ang tanong ngayon ay hindi na kung epektibo ba ang teknolohiya, kundi kung gaano kabilis ang magiging adoption nito ngayong pati ang mga influential figures ay nagsasalita na. Tandaan po natin mga ka-crypto, ang impormasyon ay kapangyarihan at ang impormasyong ito ay nagsasabing sa XRP ay narito para manatili. Ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Pundit says, buy XRP before Elon Musk makes this major announcement. Ang mundo ng social media at digital payments ay nagbabangga na sa isang paraan na hindi po natin inaasahan. Ngayon po kasi ang buong cryptocurrency sector ay muling nabulabog dahil sa lumalakas na espekulasyon tungkol po sa ugnayan ni Elon Musk at ni XRP. Habang ang mga higante sa tech ay nag-uunahan sa pagbuo ng mga integrated financial ecosystems, isang tanong ang nangingibabaw. Aling blockchain network ang magsisilbing makina ng susunod na henerasyon ng global digital payments? Ayon po sa crypto commentator na si John Squire, dapat nang mag-ipon ang mga investors bago pa gawin ang isang major announcement. Sa balita na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng pahayag ni Musk at kung paano ito maaring magbukas ng pinto para kay XRP sa loob ng tinatawag na X-Money. Ngayon ay simulan po natin sa mga aktwal na salita ni Elon Musk. Sa isang video clip na ibinahagi po ni John Squire, direktang tinanong si Musk kung ang XRP Ledger ay may potensyal na mag-integrate sa mga financial institutions, lalo na't dumaan ito sa matitinding regulatory challenges sa United States. Bagamat kilala si Musk sa pagiging prangka, dito ay naging maingat po siya. Tumanggi siyang mag-endorso ng anumang partikular na digital asset, ngunit mayroon po siyang binigyang diin na napakahalagang punto. Sinabi niya na ang mga cryptocurrencies ay may crucial na papel sa pagprotekta sa bawat individual laban sa excessive centralized control sa mga financial systems. Sa aking opinyon, ang pahayag po ni Musk ay hindi lang basta obserbasyon. Ito ay isang pagkilala sa pundasyon ng blockchain. Ang pagsasabi na ang crypto ay isang safeguard para sa personal financial freedom, binibigyan niya ng halaga ang decentralized nature ng XRP Ledger.
kahit hindi po niya direktang sinabing bilhin nyo sa XRP. Ang pag-acknowledge niya sa technology sa gitna ng tanong tungkol kay XRP ay nagbibigay ng matibay na signal sa mga matatalinong investors. Ang numerical growth ng crypto adoption ay nakabatay sa ganitong klase ng pilosopiya, ang pag-iwas po sa kontrol ng isang institution. Simula nang bilhin ni Musk ang X at i-rebrand ito, naging malinaw po ang kanyang vision. Ang gawin itong isang everything app. Isang ecosystem kung saan ang social media, commerce, messaging at financial services ay magkakasama sa isang platform. Upang mangyari ito, kailangan ng X ng isang payment architecture na kayang mag-handle ng milyong-milyong transactions bawat segundo nang hindi po nagkukulaps. Dito na pumapasok ang usapin tungkol sa X money. Marami po ang tumitingin kay Bitcoin at Dogecoin dahil madalas po silang banggitin ni Musk. Pero ayon po kay John Squire, sa XRP ang dark horse na madalas na hindi napapansin sa usapan. Sa aking opinyon, may logic po ang sinasabi ni Squire. Si Bitcoin ay kilala bilang store of value at si Dogecoin naman ay para sa community at tipping. Pero sa XRP ay dinisenyo para sa enterprise level payments. Kung ang layunin po ni Musk ay bumuo ng isang global financial system sa loob ng X, kailangan niya ng bilis at tipid. Ang XRP Ledger ay may settlement time na 3 to 5 seconds lamang. Isa pang numerical advantage na mahirap pantayan ng ibang network kung efficiency ang pag-uusapan. Ang katahimikan po ni Musk tungkol kay XRP ay maaaring ituring na isang strategic silence habang binubuo ang infrastructure sa background. Ngayon ay bakit nga ba sa XRP ang laging isinasali sa usapan tungkol sa future financial infrastructure? Hindi ito dahil sa hype lamang, kundi dahil sa track record nito. Ang XRP Ledger ay matagal nang ginagamit para sa cross-border payment technology. Ito ay kayang mag-process ng mahigit 1,500 transactions per seconds or TPS at kayang mag-scale hanggang sa level ng Visa kung kinakailangan. Ang mga numerical metrics na ito ang dahilan kung bakit ang mga financial institutions ay patuloy na nag-i-explore sa network na ito. Sabi po ni Squire, ang kawalan ng direktang komentaryo mula kay Musk ay lalong nagpapatindi sa kuryosidad ng mga observers. Sa aking opinyon, ako po ay naniniwala na ang X money ay mangangailangan ng isang neutral bridge asset para mag-settle ng iba't ibang currencies sa loob ng app. Kung magpapadala ka ng pera mula sa Pilipinas patungong US gamit po ang X, kailangan ng mabilis na conversion. Dito po papasok ang utility ni XRP. Ang scalability ni XRP ay isang pundasyon na hindi pwedeng baliwalain ni Musk kung seryoso po siya sa pag-disrupt ng traditional banking. Ang pag-buy o pagbili bago ang anumang announcement ay isa pong risk-reward play na ginagawa ng mga taong nakakakita sa numerical potential ng ganitong integration. Ngayon ay dito na po tayo sa bahagi ng realidad. Sa kabila ng excitement, kailangan nating linawin na wala pang verified information na nagpapatunay na si XRP ay magiging parte na ng X money. Ang komento po ni John Squire ay sumasalamin sa spekulasyon at hindi sa mga kumpirmadong balita. Ang pahayag po ni Musk sa video ay nakatuon sa philosophical value ng cryptocurrency at hindi po sa isang specific partnership. Gayunpaman, sa mundo ng finance, ang spekulasyon ang nagpapatakbo ng presyo bago pa dumating ang balita. Sa aking opinyon, mahalaga po ang pagiging maingat. Pero hindi rin natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa mga clues o palatandaan.
Si Musk ay isang engineer at isa po siyang visionary. Tinitignan niya ang pinaka-efficient na solusyon. Kung titignan po natin ang numerical data ng transaction cost, ang paggamit kay XRP ay mas mura ng 99% kumpara sa traditional na wire transfers. Para sa isang negosyante na tulad po ni Musk na gustong i-maximize ang bawat sintimo sa X, itong si XRP ay isang logical choice. Ang panganib po dito ay hindi ang pagbili, kundi ang maiwan kapag lumabas na ang opisyal na announcement at biglang tumalon ang presyo. Sa aking kabuuang opinyon, ang intersection ni Elon Musk at ni XRP ay isa sa pinaka-explosive na paksa ng taong ito, 2026. Ang panawagan po ni John Squire dito na bumili na bago ang announcement ay nakabatay sa paniniwala ng utility at ang vision ni Musk ay magtatagpo sa isang punto. Sa XRP ay may bilis, scalability at track record na kailangan ng isang everything app. Habang si Musk ay nananatiling neutral sa harap ng kamera, ang kanyang pagkilala sa crypto bilang safeguard ng financial freedom ay isang malakas na hudyat. Tandaan po natin dito sa crypto, buy the rumor, sell the news. Ang numerical data ay nagpapakita ng infrastructure ay handa na. Ang kulang na lang ay ang opisyal na go signal. Ang tanong, maghihintay ka ba sa confirmation bago ka kumilos? O maniniwala ka sa mga numerical advantages na kasalukuyan ng ginagamit ni XRP sa buong mundo? Ang hinaharap ng X-Money ay maaaring maging simula ng bagong era para sa lahat ng mga XRP holders. At ayan ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Ripple CEO reacts to XRP ETF major milestone. Isa pong malaking pagbabago ang nagaganap sa harapan ng ating mga mata ngayon. Habang ang karamihan ay nakatutok po sa bawat kanto ng price chart, ang mga dambuhalang institution sa traditional finance world ay tahimik na binubuksan ang kanilang mga pinto para kay XRP. Sa isa pong historical milestone, ang mga XRP-based exchange-traded funds o mga ETF ay nakapagtala ng napakalaking tagumpay na naging mitsa ng reaksyon mula mismo sa CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical data mula sa Bloomberg Intelligence at aalamin po natin kung bakit kahit sa gitna ng volatility, ang Wall Street ay tila hindi natitinag sa kanilang pagyakap kay XRP. Kaya handa na ba kayong malaman kung paano binabago ng $1.44 billion ang kinabukasan ng ating paboritong asset? Pag-usapan natin ang mga numero na talagang nakakalula. Ayon po sa data na inilabas ng Bloomberg Intelligence, ang mga XRP ETF ay nakakuha na ng kabuuang $1.44 billion sa cumulative inflows simula ng ilunsad ang mga ito noong huling bahagi ng nakalipas na taong 2025. Isipin po ninyo mga ka-crypto, mahigit $1.4 billion ang pumasok sa mga regulated investment products na ito sa loob lang ng maikling panahon. Sa aking opinyon, nakikita natin dito ang isang malakas na demand signal. Ang $1.44 billion na ito ay hindi galing sa mga simpleng retail traders lamang. Ito po ay galing sa mga pondo ng mga malalaking korporasyon at high net worth individuals na mas gustong dumaan sa mga regulated channels kaysa direktang humawak ng crypto. Ang reaksyon ni Brad Garlinghouse sa X ay nagpapatunay na ang vision ng Ripple para sa institutional adoption ay hindi na lang isang plano. Ito po ay nangyayari na sa harapan natin. Ang numerical proof na ito ay nagpapakita
na si XRP ay opisyal ng naging bahagi ng Big League ng traditional finance. Heto po ang mas malalim na numerical breakdown. Ang mga ETF na inilaunch ng mga kumpanyang gaya ng 21 Shares, Bitwise at Grayscale ay kolektibong humahawak na ngayon ng mahigit 784 million na tokens ni XRP. Kung susuriin po natin ang math, ang 784 million tokens na ito ay kumakatawan sa humigit kumulang 0.78% ng kabuuang circulating supply ni XRP. Maaring isipin ng iba na maliit pa ang 0.78%. Pero sa mundo ng finance, ang makuha ang halos 1% ng supply sa loob ng ilang buwan sa pamamagitan lamang ng mga ETF ay isang napakabilis na rate ng accumulation. Sa aking opinyon, naniniwala ako na ang paglipat ng supply na ito patungo sa mga ETF ay lalong nagpapakonte sa liquid supply na pwedeng i-trade sa mga open exchanges. Habang ang mga institution ay humahawak ng 784 million tokens sa loob ng kanilang mga vaults, mas kumukonte ang XRP na available para sa publiko. Ito po ang perpektong recipe para sa isang supply shock sa hinaharap. Kapag nagpatuloy ang trend na ito, baka magising na lang tayo na ang malaking porsyento ng supply ng XRP ay nasa kamay na ng Wall Street. Ngayon ay dito na tayo sa bahagi na talagang nakakapagtaka para sa karamihan. Sa traditional na market, kapag ang presyo ng isang asset ay bumababa, ang mga investors ay karaniwang nagwi-withdraw ng pera mula sa mga ETF. Pero kay XRP, ang nangyari ay kabaligtaran. Kahit na si XRP ay bumaba ng halos 25% year to date at ang presyo ay naglalaro lamang sa $1.37, ang inflows sa mga ETF ay nanatiling matatag at patuloy pang tumataas. Bakit nga ba? Dahil ang mga institutional investors ay hindi po tumitingin sa daily price fluctuations. Ginagamit nila ang 25% price decline na ito bilang isang strategic entry point. Sa aking opinyon, ang behavior na ito ay tinatawag nating smart money accumulation. Habang ang retail ay nagpapanik dahil po sa 25% drop, ang mga fund managers ay mas lalong nagdadagdag ng kapital dahil nakikita nila ang long-term value ng XRP sa mas murang halaga. Ipinapakita nito na ang mga investors sa ETF ay long-term allocators at hindi po mga short-term flippers. Ang numerical resilience na ito ay isang napaka-bullish na sinyales na ang base o foundation ng mga holders na XRP ay mas nagiging matibay at professional. Ngayon ay hindi lang basta-bastang firms ang pumapasok. Ang mga reports ay nagpapakita na maging ang mga higante gaya ng Goldman Sachs ay may hawak na position sa mga XRP-related funds. Ang pagsali ng Goldman Sachs ay nagbibigay ng matinding kredibilidad sa buong ecosystem ni XRP. Kapag ang isang bangko na may ganitong kalaking impluensya ang pumasok sa laro, sinusundan ito ng marami pang ibang asset managers. Ang pagtrato kay XRP bilang bahagi ng isang diversified investment portfolio ay nagpapakita na ang regulatory clarity ay unti-unti nang nagbubunga. Sa tingin ko po, ang momentum na hatid ng Wall Street interest ay hindi na po mapipigilan. Kapag ang infrastructure ng market ay tumibay at ang mga dambuhalang bangko ay naging kampante na, ang flow ng capital ay lalong bibilis.
Ang milestone na $1.44 billion ay simula pa lamang. Isipin ninyo na lang kapag ang iba pang mga mega banks ay nagsimula na ring mag-alok ng mga XRP ETF sa kanilang mga kliyente. Ang numerical target na 1% supply ownership ng mga ETF ay maaaring maabot natin bago po matapos ang susunod na quarter. Sa aking kabuuang opinyon, ang $1.44 billion milestone ay isang hudyat na ang panahon ng puro speculation lamang para kay XRP ay tapos na. Tayo po ay nasa institutional era na. Ang numerical data mula sa Bloomberg ay hindi po nagsisinungaling. May matinding gutom ang Wall Street para sa regulated exposure kay XRP. Kahit na makita natin ang 25% na pagbaba sa presyo, ang patuloy na pagpasok ng kapital ay nagpapatunay na ang mga big players ay naghahanda para sa mas malaking growth sa hinaharap. Si Brad Garlinghouse ay may sapat na dahilan para maging kampante. Ang mga ETF ay ang tulay na magdadala sa atin sa bagong level ng adoption at saka valuation. Ang tanong ko sa inyo, kung ang Goldman Sachs at ang mga malalaking ETF ay hindi po natatakot bumili sa $1.37, bakit ka kakabahan? Ang supply ay unti-unti nang kinukuha ng mga dambuhala. Handa ka na ba kapag ang 784 million tokens na ito ay naging bilyon-bilyon na sa kamay ng mga institution? Tandaan po natin, ang pasensya sa market ay laging may katumbas na reward, lalo na kung kasabay mo ang pinakamalalaking players sa mundo ng finance. Ang sabi naman sa balitang ito ay former Ripple CTO just revealed XRP Ledger's winning theory. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng tagumpay para sa isang blockchain? Hindi lang ito tungkol sa presyo o hype sa social media. Ngayon ay muli po kasing naging sentro ng atensyon ang dating Ripple CTO at isa sa mga orihinal na architect ni XRP na si David Schwartz. Sa isang interview sa XRP Australia 2026, ibinahagi po niya ang tinatawag na winning theory para sa XRP Ledger. Hindi po ito basta-bastang prediction. Ito po ay isang roadmap na nagpapakita kung paano magiging mature na financial giant ang network. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical signal at strategic milestones na binanggit ni Schwartz para malaman po natin kung nasaan na ba talaga tayo sa biyahe patungong tagumpay. Ayon po kay Schwartz, ang unang indicator na dapat nating bantayan ay ang enterprise adoption. Sa madaling salita, bago pa man dumagsa ang mga retail investors, dapat ay nakikita na natin ang mga dambuhalang institution na naglalagay ng kanilang financial instruments sa XRP Ledger. Hindi lang ito tungkol sa pagpapadala ng pera. Ito po ay tungkol sa tokenization. Binanggit niya na dapat nating makita ang substantial volumes ng tokenized treasuries, equities, at stablecoins na direktang tumatakbo sa network. Sa aking opinyon, napaka-importante ng puntong ito dahil ito ang nagbibigay ng legitimacy. Kung ang mga malalaking kumpanya ay nagtitiwala sa infrastructure para sa kanilang multi-million dollar assets, susunod na dito ang tiwala ng publiko. Ang numerical growth ng mga tokenized assets na ito ang magsisilbing pundasyon. Pero nagbabala rin si Schwartz. Ang pagkakaroon lang ng mga assets na ito ay hindi pa sapat. Kung gagamitin lang ang ledger bilang isang simpleng database, hindi natin maaabot ang full vision. Kailangan nating makakita ng interaction.
Ngayon ay dito na po papasok ang pangalawang yugto. At ito po ay ang tinatawag niyang shared pool of value. Ipinaliwanag ni Schwartz na ang tunay na lakas ng XRP Ledger ay lilitaw kapag ang iba't ibang financial products ay nagsimulang mag-usap at makipag-interact sa isa't isa sa loob ng iisang system. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang isang investor na may hawak na tokenized treasuries ay dapat kayang i-exchange ang mga ito para sa exposure sa lending portfolios nang hindi na lumalabas sa network. Kapag nangyari ito, lumilikha ang network ng tinatawag na network value. Sa aking opinyon, ito po ang tinatawag nating liquidity synergy. Sa kasalukuyan, marami tayong silo o hiwa-hiwalay na markets. Pero sa winning theory ni Schwartz, si XRP ang magsisilbing glue. Kapag ang volume ng transactions sa pagitan ng iba't ibang assets ay tumaas, dito po natin makikita ang tunay na demand para kay XRP bilang bridge asset. Ang numerical increase sa on-chain exchange volume ang susunod na malaking signal na dapat nating tutukan pagkatapos ng enterprise onboarding. Ngayon, ang huling bahagi ng teorya ay ang tinatawag pong network effects. Inihalin tulad ito ni Schwartz sa istruktura ng internet. Noong nagsisimula pa lang ang internet, kailangan mo pang humanap ng paraan para kumonekta. Pero ngayon, kapag nag-launch ka ng website, alam mong may audience na naghihintay dahil ang buong mundo ay konektado na. Sa XRP Ledger, ang goal ay ang mature digital ecosystem. Dapat ay dumating tayo sa punto na ang mga developers ay gagawa ng products dahil alam nilang ang liquidity at ang mga users ay nandoon na sa loob. Sabi ni Schwartz, noong unang panahon sa Ripple, kailangan pa nilang i-match ang mga institution para makapag-send at saka receive. Pero sa winning theory, ang network mismo ang magbibigay ng kusa sa mga participants. Sa aking opinyon, ito po ang inflection point. Kapag naabot ng XRP Ledger ang level na ito, hindi na natin kailangan ng marketing o hype. Ang system mismo ang magpapatakbo sa kanyang sarili. Ang dami ng active developers at new dApps na nabubuo sa Ledger ang numerical indicator para sa stage na ito. Pero hindi po lahat ay maganda ang balita. Mayroong missing piece ayon po kay Schwartz. At yan po ang user experience o UX. Aminado po siya na sa kasalukuyang estado ng blockchain, kulang pa tayo sa mga tools na maihahalin tulad sa web browsers o app stores. Napakahirap pa rin para sa isang ordinaryong tao na makipag-interact sa decentralized services. Hanggat walang madaling interface, ang widespread adoption ay mananatiling limitado. Sa aking opinyon, naniniwala ako na ito ang dahilan kung bakit hindi pa natin nakikita ang $10 o $100 na presyo. Ang teknolohiya ay nandoon na. Ang mga bangko ay nandoon na. Pero ang mass gateway ay wala pa. Kapag lumitaw na ang mga apps na kasing dali gamitin ng GCash o Paymaya pero tumatakbo sa XRP Ledger, dito na magsisimula ang totoong tsunami ng adoption. Ito po ang final barrier na kailangang mabasag ng industriya. At narito na po ang aking kabuuang opinyon tungkol dito. Ang winning theory ni David Schwartz ay nagbibigay po sa atin ng linaw sa gitna ng market noise. Huwag lang tayong tumingin sa daily price candle. Tignan natin ang mga tatlong milestones. Yan ay ang enterprise tokenization, interconnected markets,
at ang pag-unlad ng user interfaces. Ang numerical growth sa mga areas na ito ang tunay na magdidikta sa halaga ng XRP ngayong taong 2026 at sa hinaharap. Si Schwartz ay hindi po nagbibigay ng petsa, pero nagbibigay po siya ng blueprint. Kung ikaw ay isang long-term holder, ang roadmap na ito ang iyong dapat na maging gabay. Ang tagumpay ng XRP Ledger ay hindi po nakasandal sa swerte, kundi sa isang matibay na teorya na unti-unti nang nagiging realidad. Handa ka na ba kapag ang lahat ng pirasong ito ay nabuo na? At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito, kung saan ang sabi rito ay XRP just broke out of this 2026 downtrend. Here is what is coming. Isa pong malaking pagbabago ang naganap sa chart na XRP ngayon. Matapos po kasi ang ilang buwan na pagkakakulong sa isang nakaka-frustrate na pababang direksyon, tila nakawala na sa wakas ang ating asset. Ang crypto investor na si CW ay naglabas ng isang mahalagang technical update. Sa XRP ay opisyal nang lumabas o nag-breakout sa downtrend line na nagsimula pa noong pagpasok ng taong 2026. Ang breakout na ito ay hindi lang basta guhit sa chart. Ito po ay isang signal na maaring magbago sa daloy ng presyo sa mga susunod na linggo. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical data mula sa 4-hour time frame, ang importansya ng $1.42 level at kung ito na nga ba ang simula ng isang major rally o isa lamang itong bull trap para sa mga retail traders. Kaya handa na ba kayong malaman kung ano ang susunod na kabanata para kay XRP? Balikan po muna natin ang pinanggalingan ng XRP para mas maunawaan natin ang bigat ng breakout na ito. Mula po noong January 1, 2026, sa XRP ay gumagalaw sa loob ng isang consistent na descending structure. Sa technical na usapan, ito po ay serye ng lower highs at lower lows. Sa tuwing susubukan ng XRP na umakyat, lagi siyang tinatamaan ng isang invisible na kesame o yung tinatawag po nating descending resistance line. Sa aking opinyon, nakita natin kung gaano kahirap ang unang quarter ng taong 2026 para sa mga holders. Parang laging may mabigat na pabigat na pumipigil kay XRP na lumipad. Ang bawat peak ay mas mababa kaysa sa huling peak na nagpapatibay sa bearish structure. Pero ang numerical data sa Coinbase chart ay nagpapakita na ang pressure na ito ay dahan-dahang napapagod. Ang volume ay nagsimulang mag-compress. At kapag ang presyo ay naiipit sa isang maliit na range, asahan po natin ang isang malakas na pagsabog. Ito po ang pundasyon ng analysis ni CW, ang pagtatapos ng mahabang panahon ng paghihirap sa ilalim ng trendline na ito. Dito na po tayo sa pinaka-importanteng numerical milestone ng linggong ito. At yan po ay tungkol sa price level na $1.42. Ayon po sa visual data, ito ang eksaktong punto kung saan ang presyo ng XRP ay lumalampas sa descending boundary. Ang pagbasag sa $1.42 ay hindi po naging madali. Ilang beses itong sinubukan nitong mga nakaraang linggo pero laging bigo. Isa pong mahalagang detalye na dapat nating pansinin ay ang nangyari noong early February 2026. Nagkaroon po ng isang sharp price decline na sinabayan ng isang malaking spike sa trading volume. Ang volume spike na ito ay indikasyon ng capitulation o yung pagsuko ng mga mahihinang kamay.
Sa aking opinyon, ang $1.42 breakout ay isang validation na tapos na ang accumulation phase sa ilalim. Ang katotohanan na ang presyo ay nananatili sa itaas ng $1.42 ay nagpapakita na ang mga buyers ay mas agresibo na ngayon kaysa sa mga sellers. Kung titingnan po natin ang 4-hour time frame, ang bawat green candle na nagsasara sa itaas ng linyang ito ay nagdadagdag ng kumpiyansa sa market. Pero dapat po tayong manatiling mapagmatsyag sapagkat ang breakout ay simula pa lang. Ang confirmation o ang pananatili sa itaas nito ang mas mahalaga. Sa kabila ng positibong balita ni CW, hindi lahat ay kumbinsido. Ang community ay nahahati sa dalawa. Ang user na si Jay ay nagbigay ng babala na ang presyo ay mabilis ding bumalik sa loob ng downward structure na nagsasabing, and then it went right back down into the downtrend. Ito po ang tinatawag nating fake out. May mga pagkakataon kasi na babasag ang presyo pero wala itong sapat na follow-through volume. Kaya hihilain ulit ito pababa ng mga bears. Bukod pa riyan, ang user na si Fear of God 23 ay nagpahayag ng mas matinding bearish outlook. Sabi niya, it's a bear market. See ya in 2028. Sa aking opinyon naman, bagamat nakakatakot pakinggan ang mga ganitong komento, bahagi po ito ng market sentiment. Ang takot ay mataas pa rin dahil sa naging performance ng XRP nitong first quarter. Pero ang kailangan po nating tingnan bilang mga investors ay ang numerical trend. Kung ang $1.42 ay magsisilbing bagong support, ang argumento ng mga bears ay mawawalan ng bisa. Ang market ay laging may dalawang panig, pero ang chart hindi po nagsisinungaling basta't ang structure ay gumagawa na ng higher lows. Ang bearish momentum ay opisyal nang naputol. Ngayong basag na ang downtrend line, ano nga ba ang susunod na kabanata para kay XRP? Sa technical analysis, kapag nabasag po ang isang major resistance, ang susunod na target ay ang mga nakaraang peaks nung simula ng taon. Tinitingnan natin ang susunod na numerical resistance sa paligid ng $1.55 hanggang $1.60. Kung ang breakout ni CW ay magtutuloy-tuloy, ang momentum ay pwedeng magdala po sa atin sa isang mabilis na retest ng mga higher levels. Ang visual data sa Coinbase ay nagpapakita na kakaunti na lang ang resistance sa itaas ng $1.45 na presyo. Sa aking opinyon, naniniwala ako na ang breakout na ito ay bunga ng supply exhaustion. Matapos po ang matagal na pagbaba, wala na masyadong gustong magbenta sa murang halaga. Ang kailangan lang natin ngayon ay isang malakas na fundamental catalyst. Isang magandang balita tungkol sa Ripple o isang major partnership para itulak po sa XRP patungo sa bagong 2026 highs. Huwag po nating kalilimutan na ang crypto market ay mabilis pong gumalaw. Ang nakita nating breakout sa 4-hour chart ay pwedeng maging mitsa ng isang daily at weekly trend reversal. At narito na po ang aking kabuuang opinyon sa balitang ito. Ang breakout po ni XRP sa 2026 downtrend line ay isa pong makasaysayang sandali para sa taong ito. Ang numerical milestone na $1.42 ang ating magiging anchor point. Kung ikaw ay isang investor, ito po ang oras para maging mapanuri. Huwag agad magpadala sa FOMO, pero huwag din maging sobrang nega gaya ng ibang mga bears. Ang chart structure ay nagbago na mula po sa lower highs
nakakakita na tayo ng pagbasag sa resistance. Ito po ang unang hakbang patungo sa recovery. Ang tanong na lang ay kung sapat ba ang volume para suportahan ang pag-akyat na ito. Tandaan po natin, sa trading, ang trend ang iyong kaibigan. At ngayong araw, ang trend ni XRP ay nagsimula ng ngumiti para sa atin bilang mga holders. Kaya maging handa po sa volatility. Pero manatiling nakatutok sa $1.42 support. Kung mag-hold ito, ang taong 2026 ay magiging isang napaka-interesting na taon para po sa ating lahat. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.